Yun. Iba talaga pagka usapang bigas, ano, nakatutok sa atin ang mga pinanggagalingan ng bigas. Ang tinatawag na Rice Granary of the Philippines. Ano ba ngayon ang pinakamaraming bigas na naipoproduce? Ang Nueva Ecija? Ay, Governor Aurelio Umali, good morning. O ang Isabela, Governor Rodito Albano, good morning. O ang Oriental Mindoro, uy, maganda rin ang bigas dyan sa Oriental Mindoro. Lalo dyan sa may Bungabon, Mayor Elgin Malaluan. Maganda morning, nakatutok sa atin ang mga magpapalay, magbibigas. Sana lang ay maganda ang ane. Kausapin na po natin ang taga-NFA. Tonying at Ka-Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2 Kausapin na natin si NFA Administrator Larry Lacson. Administrator, maganda morning. Si Katunying po ito. Magandang morning, Katunying at Jerry. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay natin. Si Jerry, nagpapalamig lang muna at napagod eh. Kaya solo flight ako ngayon, Administrator. Matanong ko lang, gaano ho karami ngayon ang stock ng bigas at ng palay ng NFA? Sa ngayon po, yung ating bigas ay nasa in rice mill form, nasa halos kalahating milyong sako. Apo. At yung ating palay ay nasa 8 milyong sako. So kung gigilingin natin lahat yan, gagawin bigas lahat, yan po ay nasa 5.55 million bags of milled rice equivalent. Yan po yun. Opo. So kung ira-round off pala natin ay nasa 6 na milyong sako, sabihin natin, ano? Opo. Kung ira-round up natin, gano'n na po karami. Ganong karami. At ang pinag-uusapan natin dito ay sako of 50 kilos ng bigas. Tama po yun, 50 kilos po. Ganon karami. Gano'ng katagal na po ba itong nasa bodega ng NFA? Halos ito po yung bago. Meaning, nung nakaraang summer. Itong year lang po na to. Summer crop. Which nag-umpisa po ito mga April, May, yan po binili natin yan. At itong nakaraang anihan na tagulan. Halos bago po yan lahat. So pagka po sinabing ngayong taon lang, pwede pa nating sabihin na hindi pa naman ito mabubulok. Ay, hindi pa po. At kasalukuyan naman natin lahat na ginigiling ito para at least yung mga naunang nabili, yun ang ating ginigiling. So hindi po nabubulok ito. Hindi nabubulok. At ito po ba ay puro sa local farmers lang ninyo binili? Ayo po, 100% local farmers po ito dahil yun lamang po ang ating mandato. Kailangan mamili kami sa local farmers po. Magkano po ninyo nabili ito in palay form? Ang average po namin, kasi kakatapos lang po ng House hearing, medyo kabisado pa po natin. Sige po. Nasa 27.45 pesos per kilo po ang average na bili natin ng palay ngayong taon. Meaning from January up to today, 27.45 average po. Ay, maganda ho pala ang kita ng ating magsasaka kung 27 mahigit per kilo ang palay, no? Opo, per kilo po ito. At ako, sa tingin ko, personal pong tingin, at sa aking mga ugnayan sa ating mga magsasaka, talaga pong masaya yung nakapagbenta po sa NFA. Masasabi po natin, masaya po ang ating mga magsasaka. Opo. Kaya nga, bago lang natin ituloy yung ating huntahan, at this point, gusto natin sabihin na kung binili nyo ng 27, magkano ulit? Yung on the average, 27... 0.45 po ito. 27.45, 27 pesos and 45 centavos. At tapos may mga kababayan tayo na ibenta nyo sa amin ng 20 pesos yan. Nakakatawa lang kasi yung mga nagsasabi nun, sabi
dapat tulungan natin ang magsasaka. Hindi natin hayaang maghirap ang magsasaka. Tapos gusto nating makabili ng bigas na 20 pesos per kilo, ganon. Oo nga po, medyo parang hindi po balansyado pag ganun po. Opo, doon sa mga hindi po masyadong kabisado yan, ilang porsyento po ba ang yield? Halimbawa sa 50 kilos ng palay, pagka po pinakono o pinakiskis na natin, ilang kilo po ang magiging bigas noon? Ganito po yan, no? Ang milling recovery na sineset po natin sa NFA at ngayon po sinundan na ng PSA ay 63% lamang po ang ating recovery. So isang kilo, 630 grams po ang katupas noon sa milled rice. So para pumapatak pala ng mga almost 32 pesos, 32 kilos per 50 kilos of palay, ano? Opo, roughly ganun po yun. Mga ganun lang pala. So yung ang natitira noon, yung iba ay darak, binlid, ayan. Tama po, ipa. Lahat po ng mga byproduct natin, opo. Lahat ng byproduct. Kaya ko po kailangang itanong yun kasi maraming mga kababayan tayo baka hindi pa naiintindihan yung prosesong ito. Ngayon, sabi nyo, ganyang kadami ang palay ninyo sa palay at bigas sa bodega nationwide. Paano po ba ninyo dinidispatcha ayon sa batas? Ito pong mga nabibili nyo, sa inyo po ito ibinebenta? Opo, maganda pong tanong yan. Ang aming po mandato sa batas, kailangan lamang po namin mag-release o magbenta during calamities and emergencies. Yun po ay benta sa mga government relief agencies po, katulad po ng OCD, DSWD at mga local government units po natin. And bago po ito maging unfit for human consumption, syempre po, hindi naman po lahat nabibenta natin, no? Opo. Ito po ibinibenta natin sa mga government agencies din na nangangailangan nito. Katulad po ng Bureau of Jail Management and Penology. So yan po yung binibenta natin. At ngayon nga po, kadiwa, yung P29, din po natin i-release. Pero katunying, idagdag ko lang ito, no? Opo. Ang amin pong nare-release ay kakaunti lamang base po sa kabuuang total na buffer stock namin. Ngayon po, ngayong taon na to, halos ngayon po, ang huling datos, wala pa hong 700,000 bags ang na-release po namin. So just imagine po, kung meron tayong 6 na milyon, bawasan mo na ng 700, meron pa po tayong 5.3 million bags. So paano po ang gagawin natin diyan kung walang kalamidad, no po? Hindi naman sa gusto nating magkaroon ng kalamidad, pero ganun lang pala kakaunti, 700,000 roughly bags ang naisasalya ninyo sa mga government agencies. Opo, tama po yun. Ngayong taon na to. Opo. And siguro maganda pong ibigyan natin magandang konteksto. Ang pinakamarami po na na-distribute natin for calamities and emergencies ay during pandemic po noong 2020. Ang naitala po natin noon, wala pa hong 6.2 million bags. So just imagine, buong Pilipinas na po yun. Ganun lang ang na-distribute natin, 6.2 million bags. Paano po ngayon? Hindi naman po siguro magkakaroon ng pandemic, no? Yun po yung para po makumpara lang natin, no? Saan karami ito. Naiintindihan na po natin ngayon. So, ang problema natin ngayon pala, paano natin isasalya itong bigas na ito, gayong may problema pala kayo sa parang mga limitasyon, may mga limitasyon kayo kung saan nyo lang pwedeng ibenta. Kami po ang mungkahin namin ni Kumbatsero dito ibenta nyo sa kadiwa o kaya payagan na kayo na makapagbenta na uli sa palengke kagaya nung dati. Pwede ba yon? Opo, yun nga po ang tingin ko rin, personal na hangad natin para sa ahensya, pero sa ngayon po inaaral ng ating mga abogado ng legal team po ng DA at saka ng NFA kung paano po mangyayari yun. Kasi alam naman po natin, kakapasa lang ni IPL at hindi po nakasaad doon yun. No? Pwede kami sa kadiwa pero kailangan po meron pang deklarasyon ang National Price Coordinating Council at Secretary. Meron nga pong freezes sa presyo
at meron nga pong kakulangan ng bigas. So, Oo. medyo mayroon ng mga mabibigat na kondisyon bago po kami makapagbenta sa kadiwa ng regular po natin stock. Yun po yun. Pambira, hindi ba ninyo nasabi yan sa Kongreso nung niroromansya nila yung bagong batas sa rice tariffication? Nasabi naman po natin yan. In fact, up to the last minute, nasabit po natin. Pero siguro po may ibang wisdom, no? May ibang school of thought na tinitingnan ng mga mambabatas. But I can say na marami naman pong sa ngayon na sumusuporta sa ating gustong adikain na makapagbenta sa merkado dahil na rin nga po sa daming sa ating hinaharap na nakakataas pa rin ng presyo ng bigas. At the same time, siguro ito hindi ho masyadong nakikita ng ating mga kambayan ng Pilipino. Kung hindi po namin ito mailalabas, itong 5.5 million, na almost 6, sabihin natin, round of 6 million tons ng bigas, sabay wala po kaming paglalagyan itong anihan pag mamimili na po kaming palay. Asahan po ninyo, marami pong magsasabi niyan, ang NFA nag-stop buying or hindi bumibili. Posible pong mangyari yun dahil kung wala po kaming paglalagyan ng palay, mapipilitan po kaming i-slow down po ang ating Procurement. pagbili ng palay. Procurement, opo, tama po yun. So nakita po natin yung chain reaction nito pong sitwasyon na ganito na nasa batas bukas wala kaming magawa. Ito po talaga ang nakikita kong mangyari na sa hinaharap. Ito na naman ako, wag magtatampo yung mga mambabatas natin ha. Ito napaka-basic nitong usapan na to. Hindi kailangan masyadong maging matalino dito. Pasensya na kayo, administrator. Alam ko matalino kayo. Pero ito hindi kailangan masyadong maging matalino dito. Yung kwento nyo lang na yun kung naipresenta nyo naman sa House o sa Senate yan, ura-urada kung nakikinig lang yung mga mambabatas natin, masasabi nila na, ba't ba tayo import ng payag tayo ng payag na mag-import ng bigas, andito ang bigas na ang bumili NFA, pera din ng gobyerno ang pinambili dito, tapos hahayaan lang nating mabulok. O kaya malamang kailangan nyo nang dispatchahin eventually kung ano man ang kondisyon nun. Pambihirang pati sa Anyway, meron tayong mga saloobin dyan, pero meron pa ang gusto natin remedyo Meron bang magagawa para hindi umabot do sa puntong magkasira-sira yung nasa bodega po ninyo? Sa ngayon po, sinusulong po natin na kahit paano makabawas sa ating stock. Yun po mga rice allowance na binibigay po ng ating gobyerno sa ating mga kawani, no? Huling-huli po naibigay dito yung sa mga uniformed personnel. One-time rice allowance, ito po. So gusto po natin sana palawigin pa ito, bigyan pa ang ibang mga ahensya at nang sa gayon po ay maibsan or mailabas ang ating stock. Inaasahan ko rin po, hindi po nagpapabaya dyan ang Secretary of Agriculture na nag-iisip ng paraan kung paano po ito maibenta at mailabas sa merkado, no? Tulong-tulong naman po. Ako naman po ay naniniwala sa Kongreso at sa Senado. Alam ko po na tignan nila ito ng mabuti. Siguro po ngayon ay nag-iisip po tayo ulit para paano po ito mabigyan ng long-term solution. Ito naman po yung hinihingi natin. Long-term solution. Hindi, natatawa lang ako kasi kadadaan lang sa kanila ng batas Kadadaan lang sa kanila. Alangan namang i-amend na naman yung batas, kapipirma lang last week. Hindi ba? Pero anak ka ng bakang dalaga lumampas na sa kanila, pwede naman sanang tingnan yung batas. Ipinropose nyo naman pala. Nakalagay naman pala sa inyong suggestion. Tapos hindi pa rin nila ginawa. Ngayon, napag-uusapan natin. Gusto natin na may kalaban man lang yung mga trader sa palengke na makapagbenta ng NFA rice doon kagaya nung dati. Alangan namang sabihin ng mga sige, pagka nahalala kong congressman uli o nahalala kong senador, yan ang ating gagawin sa susunod na oras. Nakakatawa pero nakakainis po ito. Okay. Yun lang ang pwedeng gawin. Ipamigay yung kung rice allowance, ibigay sa mga government employees, ganon.
Isa po iyon sa pamamaraan. At ito naman po sa RTL, nabigyan po tayo nga ng sana makapag-ano sa kadiwa, pero may mga preconditions. Baka po gamitin naman po yung mga preconditions na yon upang mailabas ang ating staff. Inaaral naman po ng ating mga abogado at ng legal team. Yan po lahat ng yan. Hindi po ba pwede, admin, mawalang galang po, hindi ho ba uubra na yung pong mga pinamimigay na yung aik na yan o maip o yung mga galing sa DSW, yun na lang nga ibigay, bigas form na lang, imbis na cash, bigas? Isa po magandang suggestion yan. Siguro po kung mapagtuunan ng pansin ng ating ibang ahensya ng gobyerno katulad po ng DSWD, posible po yan. Napakaganda pong suggestion, no? Kasi kaysa iba bumili o kaysa pera ibigay, bigas, talaga naman gagamitin ang bigas. Gagamitin at kukonsumo. Opo. Ito, meron lang pala akong natanggap na impormasyon, administrator. Pwede daw pong maibenta ng 20 pesos itong mga bigas ninyo, kaya lang magsasubsidize ang gobyerno. Magkano po ba talaga yung presyo na benta nyo sa DSWD na hindi kayo talo, hindi kayo lugi? Sa ngayon po ang benta namin sa DSWD at sa OCD and other government entities, nasa 38 pesos po ang ating benta sa kanila kada kilo. Pero yun po, kahit yun po ay subsidized na rin. Subsidized na rin pala yun? Opo, subsidized na rin po yun kasi nga po tayo po ay gobyerno at kailangan makatulong sa lahat ng mamayan through DSWD, subsidized na rin po yun. Kasi po kung titingnan natin, sa 27.45 na bili namin ng palay ngayong taon na to, yun po ay nasa, kung susumahin nyo po, nasa 48 pesos, 48 point something pesos per kilo po ang puhunan po nun. Sama na ang sako, sama na ang logistics, sama na po. So, subsidized na pala yun. 10 piso na po. Opo, 10 piso na po ang subsidy na ating ina-absorb po dyan. Kanya nga po, wag na po magtataka at wag na pong bibirahin ng NFA kung bakit po napakaraming utang. Yan po ang katotohanan. Oo, nagsasubsidize. Pero sige, i-subsidize pa uli natin. Pwede ba natin ibenta ng 20 pesos yan 38 nyo? Pero napakalaki na po siguro. Malaki na? Pondo ang kailangan. Pero bakit po hindi? Kung pagsusuma-sumahin naman po lahat ng assistance na binibigay natin sa ating mga kababayan, baka po mas magandang dito ilagay at hindi pa mahirap talaga makakarating po sa kababayan natin. Kasi present po sa merkado, yun pong presyo na yun. Kahit sinong buwan at Maria ay pwede pong makabili. So patas-patas po lahat at lahat ng mamayan ay nakikinabang. Isa pong option, no? Kung pwede titingnan po. Pwedeng tingnan. Okay, last na lang. Ito po totoo ba to na ang NFA ay nagpapagiling pa sa ibang mga private millers? Ba't hindi na lang kayo ang mag-kiskis niyan? Wala ba kayong gamit? Tama po yan, no? Nagpapakiskis po kami sa private millers. Ito nga po ang pag-upo ko sa NFA. Tinignan ko po yan, capacity. Ang milling capacity po ng NFA buong bansa, ang kaya lamang po namin gilingin ay 25% po ng aming target. So napakalaki po. Yung 75% ay private millers na po namin ipapagiling yan. Ganun po ang sitwasyon. Kanya nga po meron kami ngayon na massive modernization project kung saan kahit dyan sa Cabanatuan, groundbreaking po tayo ng mga modern rice processing facilities para po tayo na ang gigiling. Hindi na rin po lalabas ang ating palay, doon na rin gigilingin, doon na rin kukuhanin ng ating mga release agencies. So, kasi ang nangyayari dyan, ewan ko kung narinig nyo na, pagka daw pinagiling nyo sa private, iba daw po yung napipick up ibig sabihin yung bagong bigas nyo napapalitan ng lumang bigas. Mayroon na po akong narinig na ganyan. That's precisely the reason why sabi ko nga, hindi po pwedeng wala tayong gilingan para hindi na lalabas ang stock sa ating mga bodega. Lalabas yan
bigas na. Kasi mahirap naman pong kontrolin. Pag nasa labas na, baka mahulog sa kalsada, pulot ng ilan, o di ho ba? Saka mapalitan ng mga lamon. Ay, nako, bigas, bago po. Ang gagaling ng mga yan. Sana po, kung 75% ngayon ay sa private millers, anong target ninyo? At so, kasi nagbigay ako ng instruction dahil kailangan kompletuhin lahat ng mga stocks and all. Nakakakalahating million na po kami. Siguro hanggang 2 million bags igigilingin namin ngayong itong panahon na ito. Opo. Bagong man po kasi makarating ang anihan, gusto ko ma-free up ang ating mga bodega. Kung hindi ko gigilingin ito, mas problemado. Mas malaking problema. Opo. Well, anyway, admin, kami po ay tututok dito at gusto po namin madispatchan nyo yan. Sana mag-issue ng isang executive order ang Pangulo. Total, bigas ang inihahambalo sa kanya araw-araw. Isinusumbat sa kanya araw-araw. Baka pwedeng maglabas ng isang kautosan ng Pangulo na hindi naman malalabag ang batas na sabihing ang NFA pwede nang magbenta sa mga palengke kahit na maliliit na sulok lang ng palengke. Salamat po, Administrator. Opo. Maraming salamat, Captain Ying. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Si Administrator Larry Lacson ng NFA.